ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pangarap tayo sa buhay na gusto nating makamit. Pero tila imposible nang maisakatuparan katulad ng buwan na kay lapit tignan, pero kay layo naman kung susubukang abutin. Ikaw kabarangay, anong pangarap mo sa buhay ang parabang imposible mo nang makuha? Ang pag-ibig ay isang sugal, pero sa halip na pera, puso, oras at emosyon ang kailangan mong itaya para dito. Kung handa kang sumaya kapag natamaan mo ang jackpot ay handa ka ring malungkot kapag hindi umayon sa iyo ang tadhana. Ngayong araw ating pakinggan ang isang kakaibang kwento mula sa kabarangay nating si Estrella, kung saan ay ibabahagi niya ang love story ng dalawang taong pinakamamahal niya. Kung sino ang mga ito, yan ang dapat ninyong abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Estrella, ang nagpadala ng sulat na ito. Pero ang laman po ng sulat ko para sa inyong programa ay hindi tungkol sa akin kundi tungkol sa kwento ng dalawang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Gusto ko po kasi sanang gawing kasangkapan ng Barangay Love Stories para makapagbigay ng isang hindi malilimutang regalo para sa kanilang dalawa. Hindi niyo po na itatanong ay number 1 fan niyo po ang mga taong ito, Papa Dudut, na simulat sa poll ay naging tagapakinig nyo na. Ang unang parte po ng sulat ko ay naglalaman ng kwento ng binatang tawagin na lang po natin sa pangalang Sol. Taong 1970, 18 years old lamang po si Sol nung una siyang sumugal sa pag-ibig sa isang dalagang nagngangalang Belen. Nagtatrabaho noon bilang shoe polisher si Sol. Walang pinag-aralan at mula sa mahirap na pamilya. Baldado ang tatay niya samantalang ang nanay naman niya ay kasambahay. Para makatulong sa gastusin nila ay maagang nagbanat ng buto si Sol para mabawasan na rin kahit papaano ang pasan ng kanyang ina. Sa pwesto niya sa isang bangketa na laging dinadaanan ng mga tao, una niyang nasulyapan si Belen. Nakasuot lang daw ito noon ng puting bestida at may bitbit na isang pares ng balat na sapatos. Para daw siyang nakakita ng anghel sa lupa noong araw na yon. Sa sobrang ganda ng dalagang nakita niya ay halos mapatulala siya habang papalapit ito sa kanya, Papa Dudut. Kuya! Uy, kuya! Oh, ano po yun, ma'am? Magpapalinis po ba kayo? Oo, sana. Marami ba kayong ginagawa? Wala naman po. Kayo po unang customer ko. Mabuti naman. Kailangan ng tatay ko tong sapatos niya mamayang hapon. Ipapalinis ko sana. Amin na po. Ako nang bahala dyan sa sapatos na dala nyo. Salamat ha. Oh, heto. Medyo matagal po to. Kung may pupuntahan pa kayong iba, puntahan nyo na lang po muna. Sakto, pagbalik nyo, tapos na to. Antayin ko na lang. Wala naman ako ibang pupuntahan eh. Ganun po ba? Sige po, maupo na lang po muna kayo dito sa may bangkito para hindi po kayo makaabala sa mga dumadaan. Ay, ganun ba? Pasensya na ha. Saan ba ako pupwesto? Dito po, sa tabi ko na lang.
Sige. Salamat. Pasensya na po ha. Wala pa kasi akong sariling pwesto. Okay lang. Mukhang gamit na gamit ng tatay niyo tong sapatos niya. Para pong ang dami ng pinagdaanan. Naku, oo. Literal na marami talagang pinagdaanan ng pares ng sapatos na yan. Bakit po ma'am? Saan po ba galing ang tatay niyo? Hindi ko nga alam kung ano ba yung pinagkakaabalahan niya ngayon. Sumasali kasi yun sa mga protesta. Kaya pala madumi tong sapatos. Naaapak-apakan siguro. Oo, naubos lang din yung panlinis niya sa bahay kaya inutusan niya ako maghanap ng pwedeng maglinis. Mabuti naman po, nahanap niyo ako. Nagtanong-tanong ako dyan sa tabi. Ang sabi nga may naglilinis nga raw dito ng sapatos. Matagal ka na ba dito? Medyo matagal na rin po. Pero paiba-iba po ako ng pwesto. Depende kung saan maraming tao. Mahirap ba yan? Ang alin po? Yan, yung paglilinis ng sapatos. Hindi naman po mahirap. Pero kailangan metikuloso ka para hindi ka makasira. Lalo na tong mga ganitong klaseng sapatos. Mahal tong mga to. Mabuti hindi ka nahihirapan. Sanay na mga kamay ko rito. Puro kalyo na nga eh. Araw-araw ko na tong ginagawa kaya alam na ng mga kamay ko ang tinatrabaho nila. Kahit nga tulog, kaya kong gawin to eh. Ilang taon ka na ba naglilinis ng sapatos? Mga 5 taon na rin po. Matagal na rin pala. Sandali, ilang taon ka na ba? Ang bata mo pa kasing tingnan eh. 18 anyos na po ako ma'am. Hindi naman pala nagkakalayo ang edad natin. Ikaw po ba? Pwede pong matanong kung ilang taon na kayo? 20 anyos na ako. 20? Akala ko 16 lang kayo eh. Bata lang din kayo tingnan. Mukha ba akong bata? Sa bagay, yan din nga ang sinasabi nila sa akin. Mana siguro ako sa nanay ko kasi mestiza siya. Ano po palang pangalan nyo? Belen. Ako pala si Sol. Sol? Parang pangalan ng babae. Solomon po ang totoong pangalan ko pero Sol na ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Taga rito ka lang ba? Oo, dito lang din po ako sa lugar umuwi. Kayo po ba? Malapit lang din. Diyan lang kami banda oh. Sandali lang ha. Maiwan na pala muna kita. May naalala akong kailangan kong puntahan. Balikan ko na lang yung sapatos mamaya. Sige po, hintayin ko kayo. Dito lang po ako. Papa Dudut, love at first sight daw ang nangyari kay Sol noong araw na yon. Sa kakaunting oras ng pag-uusap nila ni Belen ay parabang agad na nabihag ang puso nito at hindi na nawala pa sa isipan niya ang dalaga. Araw-araw noon na nagpupunta sa lugar si Sol kung saan sila unang nagtagpo sa pagbabaka sakaling makita niya ulit ang dalaga. Pero hindi na niya ulit ito nakita pa, Papa Dudut. Nagpupunta pa nga noon si Sol sa mga nagaganap na protesta sa Kamaynilaan dahil nabanggit ni Belen na sumali doon ang tatay nito. Ilang beses din siyang nag-ikot-ikot sa lugar kung saan sila unang nagkita pero hindi na talaga niya nakita pa si Belen. Base sa definisyon ni Sol kay Belen ay maganda itong dalaga. Maputi at matangos ang ilong niya. Payat siya at may kaunting katangkaran. Balat mayaman at halatang lumaki siya sa isang marangyang pamilya. Pero baliban sa maganda nitong panlabas na anyo ay nagustuhan din ni Sol ang ugali nito. Mabait siyang kausap at parabang napakasaya niyang kasama. Ganon pa man ay alam naman ni Sol ang lugar niya. Isa lang siyang hamak na tagalinis ng sapatos. Walang pinag-aralan at mula sa mahirap na pamilya. Hindi naman siya umaasang makatuluyan niya ang isang tulad ni Belen pero ang nais niya noon ay kahit maging kaibigan man lang niya ang dalaga. Simula noong nagkatagpo silang dalawa ay si Belen na po ang naging bukang bibig ni Sol sa kanyang ama na si Berto. Tay, kumain na po kayo. Ilalapag ko na lang po dito sa mesa niyo tong pagkain niyo. Heto ho, Tay. Salamat anak. Kumusta po likod niyo? Sumasakit pa ba? Medyo sumasakit ngayon kasi buong araw ako nakahiga lang. Gusto niyo po hilutin ko? Wala ka bang ginagawa? Wala po.
Tapos na po akong kumain. Sige nga anak, kung wala kang ginagawa, pakihilot mo nga tong likod ko habang kumakain ako. O sige po, Tay. Wala pa po ba kayong balita dun sa nakabangga sa inyo? Wala pa eh. Paulit-ulit nagpupunta yung nanay mo sa pulis, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nahanap yung nakasagasa sa akin. Halos 5 buwan na po simula nung nangyari yun Dahil sa aksidenteng yun, di na tuloy kayo makapagtrabaho. Kaya nga eh. Dahil sa nangyari, hindi na ako makapaglakad. Pakiramdam ko tuloy wala na akong ambag dito sa bahay. Wala na ako silbi sa pamilya natin. Naku Tay, wag niyo na pong isipin yan. Malaki pa rin ang ambag niyo sa pamilya natin kahit na hindi na kayo makapaglakad. Kasalanan to nung taong bumangga sa akin eh. Kaskasero kasi. Karma na lang po siguro ang maniningil sa taong yun. Sa tingin ko, hindi na natin mahahanap yung gumawa sa akin ito. Bakit naman po? Mayaman eh. Kahit mahuli siya, hindi yun mahatulan kasi kayang-kayang bilhin ng pera ang batas dito sa atin. Pero kahit lang po sana nakatulong siya sa pagpapagamot niyo. Mas lalo tayong nabaon sa utang dahil sa nangyari. Hayaan mo na, huwag mo na lang isipin yun. Ang Diyos na ang balang humatol sa kanya kung sakali. Hindi talaga patas ang mundo, no, Tay? Hindi talaga. Kung ipinanganak kang mahirap, kailangan mong kumahid ng doble para maging maayos ang buhay mo. Kaya nga po Gusto ko talagang umasenso sa buhay. Gusto kong makatulong sa inyo ni Nanay. Gusto kong ayusin ang buhay ko para kapag nagkita kami ulit ni Belen, hindi na ako hamak na tagalinis lang ng sapatos. Belen? Sinong Belen? May nakilala po kasi akong dalaga nung nakaraan. Matagal na yon pero hanggang ngayon, tumatakbo pa rin siya sa isip ko. May gusto ko ba sa kanya? Opo, kaso hindi kami bagay Bakit naman? Gwapo ka naman Mana ka kaya sa akin? Wala naman po sa itsura yon, Tay. Yung estado namin ang problema. Mayaman sila. Ganun ba? Ganito na lang gawin mo. Gawin mo siyang inspirasyon. Gawin mo siyang pangarap mo. Isang pangarap na gusto mong maabot balang araw. Ganun na nga po ang ginagawa ko, Tay. Kaya nga ako naghanap pa ng ekstrang trabaho Sa susunod na pasukan, gusto ko pong magpatuloy sa pag-aaral. Kahit high school man lang ang matapos ko. Mabuti yan anak. Magsumikap ka para sa sarili mo. Ganun na nga ang ginawa ni Sol, Papa Dudut. Nagsumikap siya sa pagtatrabaho maliban sa paglilinis ng sapatos ay naging kargador din siya. Waiter at tendero ng balut. Nasubukan din niyang maging janitor, basurero at kung ano-ano pang mga trabaho para makapag-ipon lang ng pera. Sinubukan niyang pagsabayin ang mga trabahong maaari niyang pasukan para matustusan niya ang sarili niyang pag-aaral. Ginamit niyang inspirasyon si Belen para ayusin ang kanyang buhay. Lumipas ang taon, natagalan man ay nakapagtapos din sa wakas si Sol ng high school, Papa Dudut. Sa pamamagitan nito ay nakatulong naman yon kahit papaano para magkaroon siya ng mas magandang oportunidad sa buhay. Dahil sa mga pinagdaanan niyang trabaho ay isang kakilala ang nagtiwala sa kanya para makapasok siya sa isang factory bilang trabahador nito. Nag-ipon si Sol para sa kanyang pamilya at unti-unti kahit papaano ay naiangat niya ang estado ng buhay nila. Kung noon ay pahirapan sila sa paghahanap ng mayahain sa kanilang lamesa, kahit papaano ay nakakayanan ng makapagbigay ng pagkain ni Sol sa kanilang hapagkainan. Sa mga taong lumipas, hindi nawala sa kanyang isipan si Belen. Hanggang sa isang araw, ang matagal na paghihintay niya sa kanilang pagkikitang muli ay nangyari din sa wakas, Papa Dudut. Sa isang simbahan muling nagtagpo sina Sol at Belen, Papa Dudut. Naisipan lang noon dumaan ni Sol sa simbahan para magpasalamat dahil birthday niya. 23 years old na siya noon samantalang 25 naman si Belen. Kahit na isang beses lang daw niyang nakita si Belen at matagal na panahon na ang lumipas ay kabisado pa rin niya ang itsura nito. Palabas na noon ng simbahan si Belen nang nakita siya ni Sol.
Agad niya itong hinabol para batiin ngunit nginitian lamang siya ng dalaga saka diretsyong naglakad paalis. Saka lang napagtanto ni Sol ng mga oras na yon na maaaring hindi na siya naalala ni Belen. Kaya naman dali-dali niya itong hinabol para ipakilala ang kanyang sarili. Pero kahit ipaalala pa niya ang nangyari, matagal na panahon na ang lumipas. Simula nung huli silang nagkita kaya maaaring burado na talaga si Sol sa isipan ni Belen. Medyo nalungkot si Sol sa katotohanan yon, Papa Dudut. Naisip niya na baka hindi siguro talaga siya ganon kaimportante kay Belen dahil nakalimutan siya kaagad nito samantalang para kay Sol. Si Belen ang lagi niyang ipinapanalangin na makitang muli. Iyon nga lang ay noong nagkita ulit sila ay doon lang naunawaan ni Sol ang mapait na katotohanan. Ang mga ilusyon niya sa buhay ay hanggang ilusyon na lamang talaga. Ito ang pinag-uusapan nila ng kanyang amang si Berto pagka-uwi nito mula sa simbahan, Papa Dudut. Ganun talaga ang buhay, anak. Hindi natin mapipilit ang isang tao na gustuin tayo dahil lang may gusto tayo sa kanila. Nadismaya lang po ako, Tay. Sobrang tagal na panahon kong hiniling na makita ulit si Belen. Kaso nung nagkita kami, parang wala lang pala ang lahat. Matagal na din naman kasi nung nagkita kayo, hindi ba? Kailan nga yun ulit? Matagal na po talaga. 5 taon na siguro. 18 pa lang ako nun eh. Kita mo na? 5 taon na pala eh. Lahat ba ng pangyayari sa buhay mo, 5 taon na nakakaraan eh, naaalala mo pa ba hanggang ngayon? Hindi po. Pero yung mga importanteng bagay na nangyari, nakaukit pa rin dito sa alaala ko. Tulad ni Belen. Pero kay Belen, ang pagkikita niyong yun ay isang normal na araw lang para sa kanya. Maliban na lang kung may ginawa kang kakaiba na maaalala niya. Wala po akong naaalala na nagawa ko. Nilinis ko lang yung sapatos ng tatay niya at saka nagkwentuhan lang kami sandali. Ayun naman pala eh. Normal na araw nga lang para sa kanya yung pagtatagpo niyong yun. Bakit po ako? Normal na araw din lang naman yun para sa akin. Pero bakit siya nanatili pa rin sa isipan ko? Kasi siguro hindi lang ang isip mo nakakaalala sa kanya, kundi pati puso mo. Ganon ba yun? Love at first sight yata ang tawag nila sa ganon? Hindi ko naman siya mahal eh. 1 beses lang naman kami nagkita. Pero nag-iwan siya ng tatak sa buhay mo, hindi ba? Kahit na normal na kwentuhan lang yun na magitan sa inyo, hindi niya na iniwan yung isipan mo. Ibig sabihin, malaki ang naging epekto niya sa'yo kaya ka nagkakaganyan. Paano ba alisin to, Tay? Ayoko na siyang isipin kasi nga hindi naman niya ako maalala eh. Hayaan mo mawala siya ng kusa. Kapag pinilit mo kasing kalimutan ng isang bagay, mas maaalala at maaalala mo yun. Bakit po ganun? Kapag kasi inuutusan mo ang isip mo na kalimutan ng isang memorya, mas ipinapaalala mo lang yung mismong memoryang yon. Ang mga alaala, nananatili yan sa utak natin kasi paulit-ulit natin tong inaalala. Pero kapag ang isang bagay hindi mo pinansin, unti-unti ang mawawala hanggang sa hindi na ulit siya papasok sa isipan mo. Ganun po ba talaga yon? Oo. Paano ko siya aalisin sa isipan ko niyan? Hayaan mo lang. Huwag mo siyang bigyan ng puwang sa utak mo. Mag-isip ka na ibang bagay maliban sa kanya. Sige po, susubukan ko po. Kung bakit ba kasi bigla na lang ako naging ganito samantalang 1 beses lang naman kami nagkita. Tapos matagal na panahon na yun nangyari. Ganyan talaga kapag nagkagusto ka sa isang tao. Kapag nag-iwan siya ng tatak sa buhay mo, mananatili yan na parang balat. Wala kang magagawa kundi hayaan na lang siyang manatili. Ang mahalaga, katulad ng balat, hindi ito nakakaabala at hindi mo rin ito binibigyang pansin. Sige po, isa sa isip ko po yan. Dismayado man ay tinanggap ni Sol ang katotohanan, Papa Dudut. Masyado lang din daw kasi siyang nag-ilusyon na isiping meron silang pagkakataon ni Belen na maging malapit sa isa't isa kahit na ang totoo naman ay napakalayo ng agwat nilang dalawa. Nasa rurok si Belen samantalang si Sol ay nananatiling nasa ilalim lamang nito. Sinubukang kalimutan ni Sol si Belen pero sa pagbibiro ng tadhana. Ilang beses ulit silang pinagtagpo
Matapos ang pagkikita nila sa simbahan, nariyan nagkasalubong sila sa daan at may oras din noon na nakita niya itong nakasakay sa isang pribadong sasakyan. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay mas pinili na lamang ni Sol na lumayo. Nahihiya rin naman siyang lapitan ng dalaga dahil hindi naman sila magkaibigan o kung anuman. Okay na para sa kanya na natatanaw niya ito sa malayuan. Ipinagpatuloy ni Sol ang pagsusumika pero kahit na ganoon ay hindi tinantanan ng utak niya si Belen. Para kasing binibiro siya ng kapalaran noong mga panahong yon dahil kung kailan tanggap na niya ang lahat ay para bang paulit-ulit silang pinaglalapit ng panahon. Sumali noon ang kapatid ni Belen sa kauna-unahang kabataang barangay elections. Dahil doon ay mas nakilala pa ni Sol ang pamilya ni Belen. May history na pala ng pagiging politiko ang pamilya nila. Maliban sa politikong angkan ay mas mayaman pa kesa sa inaasahan ni Sol ang buhay na meron si Belen. Doon pa lang ay walang-wala na talaga siya kumpara sa buhay na meron ang dalaga. Ilang linggo bago ang eleksyon, nakapwesto noon si Sol sa isang karinderya at nakikisilong noong lapitan siya ng isang grupo ng mga kabataan na nangangampanya. Nagulat na lamang siya noong isang babae ang nag-abot sa kanya ng papel. Ito'y walang iba kundi si Belen, Papa Dudut. Sige na, mauna na kayo. Magpapahinga lang ako saglit. Hahabol na lang ako. Ay, grabe ang init. Ay, magandang umaga po, kuya. Sa election po, huwag niyo pong kalilimutang iboto si Ferdy bilang chairman sa kabataang barangay. Heto po yung credentials niya. Naku, pasensya ka na, miss. 23 na ako eh. Hindi na yata ako pwedeng bumoto rito. Pasensya na. Akala ko kasi teenager pa lang kayo eh. Matanda na ako para dyan. Hindi ba hanggang 18 lang yung pwedeng bumoto? Yun ang sabi sa balita eh. Oo, 15 to 18 years old lang ang boboto kasi para sa mga kabataan to. Sino ba yung kinakampanya mo? Kapatid ko. Good luck sa kapatid mo. Salamat. Kailan pala ang botohan? Sa May 1. Malapit na pala. Oo, kaya nga todo kampanya kami eh. Ilang araw na akong babad sa araw para lang maikampanya ko tong kapatid ko. Kahit tirik ang araw, sinusuyod nyo talaga tong barangay natin para mangampanya. Malapit siguro kayo sa isa't isa. Hindi. Sa totoo lang, naiinis ako sa kapatid kong to. Hindi ko alam kung anong naisip niya bakit siya pumayag na sumali sa kabataang barangay na yan eh. Sa atin lang to ha, pero tamad talaga tong taong to. Tingnan mo nga sarili niyang kampanya, absent siya. Bakit nga ba siya pumayag? Wala naman kaming magagawa, utos ng tatay namin. Talaga? Oo, kung anong gusto ng tatay namin, kailangan naming sundin. Parang gusto kasi niyang ibalik yung pamilya namin sa politika, parang ganun. Kahit na ayaw naman ng kapatid mo? Hindi naman sa ayaw ng kapatid ko. Wala naman yung pakialam kung anong mangyari sa buhay niya. Ang importante sa kanya, nabibigyan siya ng pera. Sunod-sunuran yun eh. Ikaw ba? Ayaw mo rin bang pumasok sa politika? Naku, ayoko. Hindi ko kaya yung ginagawa nila. Gusto ko tahimik lang yung buhay ko tsaka malayo sa gulo. Masyado kasi magulong mundo ng politika eh. Hindi ba dapat sanay ka na? Kasi yung pamilya nyo, galing saan ka ng mga politiko? Oo, mga politiko yung mga kamag-anak ko pero hanggat maaari, umiiwas ako sa politika. Bakit ngayon nangangampanya ka? Parte rin ng politika yan ah. Gustuhin ko man o kahit isumpa ko pa, wala akong magagawa. Katulad nga ng sinabi ko, wala kaming pagpipili ang magkakapatid. Kung ano yung gusto ng tatay namin, yun ang masusunod. Siyang batas namin eh. Ang hirap naman ng ganyan. Kaya nga kahit pagod, sige pa rin kami. Alam ko rin kasi kapag natalo tong kapatid ko, kawawa siya kay tatay. Gusto mo tulungan kitang mangampanya? Talaga? Pwede ba? Oo naman. Sa amin, maraming kabataan dun. Pwede kitang tulungang ikampanya kapatid mo. Naku, salamat ha. Hindi naman ba kita maaabala niyan? Hindi. Wala naman akong pasok sa trabaho ngayon eh.
Ano, gusto mo pumunta na tayo sa lugar namin ngayon? Sige! Sandali lang ha. Tatawag lang ako ng makakasama natin. Sige, antayin kita rito. Papa Dudut, hindi inaasahan ni Sol na darating ang araw na magiging malapit din pala siya kay Belen. Hindi na pala niya kailangang gumawa ng paraan dahil tadhana na mismo ang gumawa nito para sa kanya. Matapos ang araw na yon ay tumulong si Sol na ikampanya ang kapatid ni Belen hanggang sa dumating ang araw ng eleksyon. Kahit na walang bayad ay sumama siya na magbahay-bahay para ipakilala ang kapatid ni Belen sa mga kabataan na noong panahong yon ay first time lang din nabuboto. Nakabuo ng pagkakaibigan sina Sol at Belen dahil sa kampanya. Hindi na rin natuloy ang plano sana niyang paglimot sa dalaga dahil sa hindi inaasahang pagkakalapit ng kanilang landas. Sa mga araw na yon, Papa Dudut, ay mas nakilala pa ni Sol si Belen. Mabuti siyang babae. Maintindihin at busilak ang puso. Para man silang aso't pusa kung mag-away ng kapatid niya ay kitang-kita naman ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Iyon nga lang po, Papa Dudut, kung gaano kabait si Belen ay kabaliktaran nito ang tatay niya. Noong minsang nakasama nila ito sa kampanya sa mga huling araw bago ang botohan, ay nasaksihan mismo ni Sol kung gaano kasama ang ugali nito. Matapobre daw ang tatay nila, Papa Dudut. Wala siyang pakialam sa mga tao, ang mahalaga sa kanya ay makuha nito ang inaasam niya at yon ay ang pwesto ng kanyang anak. Walang kaso sa kanya kahit bayaran niya ang mga botante. Nang mga panahong yun ay hindi akalain ni Sol na ang tatay ni Belen pala ang magiging balakid sa pagsasama nilang dalawa, Papa Dudut. Papa Dudut, nanalo ang kapatid ni Belen bilang chairman ng kabataang barangay. Labis-labis ang tuwa nila noon, lalo na si Sol dahil hindi na sayang ang pagod nila. Bilang pasasalamat ay isang selebrasyon ang inihanda ng pamilya ni Belen kasama ang mga kaalyado ng kapatid niya. In-invite ni Belen si Sol dahil kahit papaano ay malaki ang naitulong nito sa pangangampanya para sa kapatid niya. Pinaghandaan ni Sol ang araw na yon, isunuot niya ang pinakamagandang damit niya dahil alam niyang puro mayayamang tao ang makakasalamuha niya. Ayaw nga dapat noong payagan ni Berto si Sol na magpunta sa salo-salo na yon dahil pakiramdam nito ay hindi babagay ang anak niya sa mga ganong klase ng pagtitipon. Pero dahil gusto ulit makita ni Sol si Belen ay nagpunta siya sa bahay nila para makipag-celebrate. Katulad ng inaasahan ay puro mayayamang mga tao ang mga kasama sa kaganapang yon, Papa Dudut. Kasama rin doon ang mga kaibigan ni Belen na di hamak na mas kapantay ni Belen pagdating sa estado ng buhay. Nanlid si Sol sa sarili niya ng araw na yon. Kahit nasuot na niya ang pinakamagandang damit niya ay nagbuka pa rin itong basahan kumpara sa mga taong naroon. Inakala pa nga siyang trabahador ng isa sa mga bisita roon. Pero kahit na ganoon ay hindi naman siya pinabayaan ni Belen. Sa katunayan ay bisitang naging trato sa kanya ng dalaga. Sigurado ka bang hindi ka nila hahanapin doon? Hindi. Yung kapatid ko ang bida ron. Sa kanya ang atensyon ng lahat ngayong araw na to. Ganun ba? Bakit mo pala ako dinala rito? Ayaw mo ba? Alam mo, napansin ko kasi na asiwa ka kanina sa labas. Para kang basang sisiw na lingunan-lingon sa mga dumadaan sa harapan mo. Nahihiya lang ako. Puro mayayaman bisita nyo eh. Kaya nga kita inayang pumasok na lang dito sa loob ng bahay para mas tahimik. Sabi ko nga ayoko rin sa magulo kaya magtatago na lang ako sa mga tao. Tsaka isa pa, puro tungkol sa politika ang usapan nila. Hindi naman ako interesado dun eh. Kwarto mo ba to? Oo. Anong masasabi mo? Maganda ba? Oo. Malinis tsaka malawak. Alam mo, tong kwarto mo, kasing laki na ng bahay namin. Magkasama kami dati ng kapatid ko dito pero nung nagbinata na siya, pinalayas ko na siya kaya solo ko na tong kwarto ngayon. Tsaka ang dami mong libro. Mahilig ka palang magbasa? Oo,
Libangan ko yan kapag wala akong ginagawa. Anong pinakapaborito mong libro? Marami akong paborito pero sa lahat ng mga nabasa ko, isang istorya lang ang nakapagpaiyak sa akin. Ano? Hindi siya nobela pero stage play siya. Kung pamilyar ka sa kwento ni Romeo at Juliet ni Shakespeare? Hindi ako pamilyar dun eh. Bakit ka naman naiyak sa kwentong yun? Kasi napaka-tragic ng kwento nila. Magkalaban yung angka ni na Romeo at Juliet. Tapos pilit silang pinaghihiwalay ng lipunan. Basta ayokong sabihin sa'yo yung ending. Sabihin mo na. Nagkatuluyan ba sila? Basahin mo na lang. Gusto mo ipahiram ko sa'yo yung libro? Sige. Basta balik mo rin ha. Mahal ang bili ni tatay sa libro na yun eh. Tsaka yun ang pinaka-paborito ko sa lahat ng koleksyon ko kaya ingatan mo. Oo, iingatan ko yung libro mo. Huwag kang mag-alala. Sol? Ano yun? Naalala mo ba yung una tayong nagkita? Oo, dun sa karinderya? Hindi yun ang unang pagkikita natin. Nung nilapitan kita sa may simbahan dati. Naaalala mo pa yun? Hindi yun, mas matagal pa. Sandali, naaalala mo pa yun? Nung nagpalinis ka ng sapatos sa akin? Oo, yun nga, yun yung unang pagkikita natin. Akala ko hindi mo na naaalala yun. Kasi nung nilapitan kita nun sa may simbahan, hindi mo ako nakilala eh. Kaya inakala ko na nakalimutan mo na yung pagkikita nating yun. Naaalala pa kita. Nahiya lang ako kaya nagkunwari akong hindi kita maalala. Pero ang totoo niyan, natuwa ako nung nakita ulit kita. Talaga? Oo. Kasama ko rin kasi sina tatay nung araw na yon kaya medyo nagmamadali kami. Tapos nung nakita kitang nakaupo sa may karinderya nung kampanya, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na palalampasin yung pagkakataon. Kakausapin na kita kahit na alam ko namang hindi ka botante. Hindi ko na po na yun ah. Ibig sabihin, simula nung unang pagkikita natin, naaalala mo pa rin pala ako? Oo, hindi ka nawala sa isipan ko simula noon. Ang totoo nga niyan, binabalik-balikan ko nga yung pwesto mo noon pero hanggang tanaw lang ako kasi nahihiya akong lumapit sa'yo. Bakit naman? Kasi wala naman akong sapatos na ipapalinis Wala naman akong rason para lapitan ka. Tsaka ayoko rin makastorbo. Hindi mo na kailangang magkaroon ng rason para lapitan ako. Kasi inaantay rin kita noon na bumalik. Sinubukan kaya kitang hanapin noon. Kaso nga lang, hindi ko alam kung saan kita hahanapin. Hinanap mo ko? Bakit naman? Kasi hindi ko alam. May gusto ata ako sa'yo. Kasi simula nung araw na yun, hindi ka na nawala sa isipan ko. May gusto ka sa akin? Oo, pakiramdam ko. May gusto nga talaga ako sa'yo, Belen. Papadudot maging si Sol ay nagulat din nang bigla siyang umamin sa harapan ni Belen. Pero mabuti na lang at ginawa niya yon dahil matapos niyang aminin na may pagtingin siya sa dalaga ay umamin din si Belen na ganun din ang nararamdaman niya para kay Sol. Matapos ang araw na yon ay sinubukan nilang bumuo ng isang tagong relasyon. Sobrang saya ni Sol noon dahil parang isang napaka-imposibleng kaganapan ang nangyari. Nasungkit niya ang buwan na matagal na niyang pinapangarap. Para siyang nasa isang panaginip dahil ang isang pobreng tulad niya ay nagkaroon ng kasintahang tulad ni Belen na mula sa pamilyang marangya. Iyon nga lang ay kinailangang itago ng dalawa ang relasyon nila. Alam kasi nilang pareho na kapag nalaman ng tatay ni Belen ang relasyon nilang dalawa ay hindi ito matutuwa. May isang lugar na laging pinupuntahan sina Sol at Belen noon, Papadudot. Isa itong abandonadong bahay na malayo sa mga tao. Doon ay tahimik ang paligid at nagagawa nilang pareho ang gusto nilang gawin nang walang nakakakita. Tuwing 4:00 ng hapon, pagkatapos ng kani-kanilang trabaho ay araw-araw na nagkikita doon ang dalawa. Sa lugar na yon sila bumuo ng mga alaala. Sa lugar na yon sila nagsimulang mangarap. Ilang buwan ding tumagal ang magandang relasyon ng dalawa bago sila humarap sa isang problema.
Sa ngalan ng politika, isang lalaki ang nais ipakilala ng tatay ni Belen sa kanya. Sa pagkakalang walang ibang karelasyon si Belen ay ipinakilala siya kay Frank Papadudut. Mula rin sa angka ng mga politiko si Frank at ayon sa tatay ni Belen, malaki raw ang maitutulong ng pagsasama ng dalawa sa planong pagbabalik sa politika ng tatay niya. Dahil doon ay nagsimulang umiwas si Belen kay Sol. Walang kaalam-alam noon si Sol sa nangyayari hanggang sa naaktuhan na lamang niya si Belen at Frank na magkasama sa labas. Belen! Sol? Anong ginagawa mo rito? Nag-iikot-ikot lang. Dito lang pala tayo sa mall magkikita. Tagal na kitang gustong makita eh. May binili lang ako. May ipinag-utos kasi si tatay. Gusto mo samahan na kita? Naku, wag na. Pauwi na ako. Ayaw mo bang maglakad-lakad na lang muna tayo rito? Samahan mo naman ako. Namiss na kita eh. Sa susunod na lang, marami pa talaga akong kailangan gawin. Pasensya ka na ha, Sol. Kaya ba di ka na nagpupunta sa tagpuan natin? Oo, abala lang talaga kasi ako ngayon. Alam mo bang araw-araw ako nagpupunta doon tuwing 4:00 ng hapon? Kahit na hindi ka na nagpupunta, bumabalik-balik pa rin ako sa tagpuan nating yun. Inaantay kitang magpakita. Pasensya ka na, marami lang talaga akong ginagawa. Akala ko nga iniiwasan mo na ako. Kaya gusto na sana kitang puntahan sa bahay nyo. Wag! Huwag kang pupunta doon kahit anong mangyari. Oo, alam ko. Ayaw mong malaman ng tatay mo yung relasyon natin. Kaya kahit gaano ko kagusto, hindi ako magpupunta sa inyo. Pero sana, kung may mga pagkakataon na abala ka at hindi mo ako pwedeng kitain dun sa tagpuan natin, pwede bang sabihan mo ko para hindi ako nag-aantay? Pasensya ka na talaga, marami lang kasi… Belen, halika na. Nakabili ka na ba? Oo, last stock na raw nila tong sapatos. Mabuti na lang medyo maaga tayong pumunta rito. May kasama ka pala? Sino to? Kaibigan ko nga pala. Siya si Sol. Kaibigan? Anong kaibigan ang Sol, magkaibigan lang tayo, di ba? Nagkakilala kami nung kampanya. Tumulong siyang mangampanya para sa kapatid ko. Nice to meet you, pare. Sol, siya si Frank. Yung tatay niya tsaka tatay ko, magkumpare sila. Ako nga palang boyfriend ni Belen. Hoy, hindi pa kita boyfriend ha? Ay, oo nga pala. Nililigawan ko pa lang siya pero panatag naman ako na sasagutin niya ako kaya siniguro ko na. Ikaw talaga. Totoo ba? May manliligaw ka ngayon? Sol, mag-usap na lang tayo sa susunod. Nagmamadali kasi kami ni Frank eh. Oo, pasensya ka na. May lakad pa kami. Sige. Belen, aantayin na lang kita. Alam mo naman siguro kung saan ako mahahanap. Marami kang ipapaliwanag sa akin. Maiwan ka na namin. Sige pare, mauna na kami ni Belen sa'yo. Sino ba yun? Yung totoo, kaibigan mo lang ba talaga? Oo nga. Bakit parang gulat na gulat siya nung sinabi kong nililigawan kita? Hayaan mo na lang siya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Litong-lito si Sol noong mga oras na yon. Buong akala niya ay siyang itinuturing na boyfriend ni Belen pero laking gulat na lamang niya noong nalaman niyang may manliligaw na pala ang dalaga. Naghintay si Sol ng ilang araw para kay Belen sa kanilang tagpuan. Pero matapos ang pagkakataon kung kailan nagkita silang tatlo ay hindi na nagpakita si Belen kay Sol. Araw-araw walang mintis pagsapit ng 4:00 ay nakatambay na si Sol sa tagpuan nila ni Belen. Naghihintay. Pero ni isang beses ay hindi ito nagpakita. Dahil hindi na makatiis ay nagpunta pa noon si Sol sa bahay nila Belen. Pero hindi siya hinarap ng dalaga. Wala namang nagawa si Sol noon kundi ang maghintay na lamang. Ilang araw na hindi na panatag ang kalooban nito dahil iniwan siya sa ere ni Belen. Hindi na nga siya nakapag-focus sa trabaho noon. Hindi niya alam kung ano nga ba ang estado ng relasyon nila. Kung iniwan na ba siya ni Belen at ipinagpalit kay Frank. Sobrang dismayado si Sol Papadudut.
dahil hindi niya inaasahang magagawa sa kanya ni Belen ang bagay na yon. Napakasaya lang nila noon na magkasama. Ni walang problema sa kanilang dalawa kahit na palihim silang nagkikita. Tapos ay bigla na lang daw malalaman ni Sol na may isang lalaki na ang nanliligaw kay Belen. Kahit ganoon ay hindi naman nawala ng pag-asa si Sol. Naghintay pa rin siya, Papa Dudut, hanggang sa isang hapon. Hindi inaasahan ni Sol ang biglang pagdating ni Belen sa kanilang tagpuan, Papa Dudut. Papa Dudut, para daw nakakita ng multo si Sol ng araw na yon. Hindi na kasi niya inaasahan noon na magpapakita pa sa kanya si Belen, kaya naman nang dumating ito sa kanilang tagpuan ay halos mapatalon siya sa tuwa nang nasilayan niyang muli ang mukha ng kanyang iniibig. Nang araw na yon ay pinaliwanag ni Belen ang lahat. Hindi raw niya gusto ang nangyayari pero pareho sila ni Frank na walang choice. Ipinagkasundo kasi sila pareho para sa politika at para na rin sa isang negosyo na nais ipatayo ng parehong pamilya. Sa kanila ipapamana ang naturang negosyo, kaya naman ang pag-iisang dibdib nila ang magsisilbing patunay sa pagiging tapat ng parehong pamilya sa isa't isa. Hindi maintindihan ni Sol kung bakit, pero siguro ay ganon talaga ang mga mayayaman, kaya sila nananatiling mayaman. Planado na lahat, pati na ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Akala ni Sol ay sa mga drama sa radyo lamang niya naririnig ang mga ganong klase ng kwento, pero nangyayari din pala ito sa totoong buhay. Nang tanungin ni Sol kung ano ngayon ang estado nilang dalawa ni Belen, bilang magkasintahan ay wala din naman daw nagbago. Siya pa rin ang mahal nito. Pero para matakasan ang problemang kinakaharap nilang dalawa ay isang plano ang ibinahagi sa kanya ni Belen. Ano? Gusto mong magtanan? Ito lang talaga ang naisip kong paraan. Kung mananatili ako sa pamilya ko, mapipilitan akong sundin ang gusto nila para sa akin. Pero sigurado ka na ba sa plano mong yan? Oo, matagal ko tong pinag-isipan. Kakayanin ba natin to kung sakali? Ikaw, kakayanin mo bang lumayo sa buhay na nakasanayan mo na? Kakayanin ko, basta magkasama tayo. Hindi ba gano'n naman talaga kapag nagmamahalan? Ipaglalaban mo kung ano yung gusto mo? Oo, pero iniisip ko lang naman yung kapakanan natin pareho. Lalo na ikaw. Matatanda na tayo. Kaya na naman siguro nating buhayin ang sarili natin. Magkasama naman tayo, di ba? Paano kung mahanap tayo ng tatay mo? Hindi niya tayo mahahanap. May alam akong lugar kung saan tayo pwedeng mamuhay ng tahimik. Doon, magagawa natin ang gusto natin. Hindi na natin kailangang magtago pa. Pero paano ang pamilya ko? Hindi ko naman sila pwedeng basta na lang iwan. Kailangan nila ako. Sa akin sila nakaasa. Alam mo namang hindi na kaya magtrabaho ni tatay, di ba? Sa pag-ibig, marami tayong kailangang isakripisyo. Nasa atin na lang kung alin ang mas matimbang. Ikaw ba? Sino bang mas pipiliin mo? Ako ba o ang pamilya mo? Ang hirap namang sagutin yan. Mahal kita, Belen. Pero mahal ko rin naman ang pamilya ko. Naiintindihan kita. Hindi kita pinipilit pero binibigyan kita ng pagkakataong isalba tong relasyon natin. Handa akong talikuran ng buhay ko para sa'yo. Kaya sana handa ka rin magsakripisyo para sa akin. Belen. Sol, hindi ako pwedeng manatili sa lugar na to. Ipipilit akong ipakasal kay Frank kapag pumirmi ako rito, kaya pakiusap, samahan mo ako. Hindi ganun kadali yun, Belen. Kailangan din ako ng pamilya ko eh. Bibigyan kita ng oras para magdesisyon. Sa susunod na Sabado, mamamanhi ka ng pamilya ni Frank. Makikipagkita ako rito sa'yo bago ang araw na yon. Sa parehong oras, dito mismo sa kinatatayuan natin. Yun na ang huling pagkakataon na meron tayo para maisalba tong relasyon natin. Kaya pag-isipan mong mabuti. Wala na ba talagang ibang paraan? Kilala mo ang tatay ko. Mahirap humindi sa kanya. Kaya ito na lang ang tanging paraan na nakikita ko para gawin kung ano talagang nasa puso ko. Sige, magpapaalam lang ako sa mga magulang ko. Wag!
Kung ayaw mo silang madamay, dapat walang makakaalam kung saan tayo pupunta. Sol, kailangan nating mabura sa buhay ng mga mahal natin para maging maayos ang pag-alis nating dalawa. Hahanapin ako ng tatay ko kapag nawala ako at ang pamilya mo ang unang pupuntahan niya kapag nangyari yun. Paano naman niya nalaman na may koneksyon tayong dalawa? Hindi ba dapat walang nakakaalam nitong relasyon natin? Ipinagtapat ko kay Frank ang lahat. Kinausap ko siya kung maaaring wag na lang naming ituloy yung gustong mangyari ng mga magulang namin. Pero maging siya, wala rin siya magawa eh. Isa pa, may gusto na rin sa akin si Frank. Maniwala ka sa akin, ginawa ko talaga ang lahat. Kung ganun, ito na lang talaga ang natitira nating paraan? Biyernes, 4:00, tama ba? Oo, ako nang bahala sa gagastusin natin paalis. Basta wag mo lang ipapaalam sa iba itong plano natin, pati na rin sa mga magulang mo. Sige, makakaasa ka. Maiwan na kita ha, baka kasi hinahanap na ako sa amin. Mag-ingat ka. Ikaw din. Hindi alam ni Sol kung ano ang gagawin niya noon, Papa Dudut. Gusto niyang samahan si Belen para tuparin ang pangarap niyang makasama ito habang buhay. Pero ayaw din naman niyang iwan ang pamilya niya. Sa kanilang magkakapatid ay tanging siya lamang ang may maayos na trabaho. Kulang din naman ang kinikita ng nanay niya para buhayin ang iiwan niyang pamilya. Gusto na noong magtapat ni Sol sa kanyang tatay para makahingi siya ng payo sa kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Pero hindi niya ito ginawa dahil kapag nakipagtanan siya kay Belen ay ayaw niyang masangkot ang pamilya niya sa gulo. Mabilis na dumaan ang mga araw at mabigat man sa dibdib ay si Belen ang pinili ni Sol. Nagpaalam siya sa kanyang trabaho at sinimulan niyang ayusin ang mga gamit niya ng patago. Ganon din ang ginawa ni Belen. Hindi alam ni Sol kung paano ang magiging buhay nilang dalawa kapag nakalayo na sila, pero handa na siya noong subukin ang kanilang swerte. Papadudot ilang araw bago ang nakatakdang pagkikita nila Belen at Sol ay nakahanda na silang pareho. Pero bigla na lamang nakipagkita si Frank kay Sol para kausapin ang binata. Doon ay isang katotohanan ang nalaman ni Sol na siyang nagpabago sa pasyang pinag-isipan niya ng matagal na panahon. Sol! Sol, tama ba? Oo, tama. Ikaw si Frank, di ba? Ako nga. Ako yung manliligaw ni Belen. Oo, nagkita na tayo dati. Ipinakilala ka na niya sa akin noon. Kumusta ka na? Maayos naman ako. Ikaw? Ako? Problemado ako. Problemado? Bakit naman? Kasi may nalaman ako tungkol kay Belen. Anong nalaman mo? Hindi mo alam? Parang di ko kayang paniwalaan yan. Kasi sigurado ako na alam mo na kung anong tinutukoy ko. Anong ibig mong sabihin? Nakapag-ayos ka na ba ng dadalhin mong gamit? Sandali, hindi talaga kita maintindihan. Huwag mo nang ikaila. Alam ko na ang totoo pare. Plano niyong tumakas ni Belen. Bukas ang usapan niyo, di ba? Pasensya ka na pero hindi ko talaga nasusundan ang mga sinasabi mo. Hindi mo alam na 4:00 bukas? Magkikita kayo sa isang abandonadong bahay para magtanan? Paano mo nalaman yan? Kay Ferdy, sa kapatid ni Belen. Nagpatulong siya sa kapatid niya para makapaghanap ng tutuluyan niyo. Balita ko sa Tarlac kayo magtatago. Alam ba to ni Belen? Alam ba niya na alam mo na ang totoo? Hindi. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi ko kayo pipigilan sa gusto niyo mangyari. Bakit? Bakit hindi? Alam ko na may gusto ka rin sa kanya. Kung ikaw ang mahal niya, wala na akong magagawa ron. Kung ikaw ang gusto niyang makasama, sino ba naman ako para maging sagabal sa buhay niyo? Pero bago kayo umalis bukas, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Ano yun? Ipinanganak si Belen na mayaman. Lahat ng gusto niya nakukuha niya dahil sa mga magulang niya. Kailanman hindi niya naranasang maghirap. Hindi niya alam kung paano ang buhay ng isang mahirap na tao. Dahil simula pagkabata, hindi sila ng problema sa pera. Sana handa ka sa buhay na tatahakin yung dalawa. Sana kaya mong ibigay ang mga bagay na kailangan niya. Hindi kayo mapapakain ng pagmamahal, Sol. Pero kung yan ang gusto niya, sige lang, hindi ko kayo pipigilan. Kaya kong magtrabaho para sa aming dalawa. Gagawin ko ang lahat para mapunan ang mga pangangailangan niya.
Ipinapangako ko yan sa'yo. Madali lang mangako, pero madali rin na magsisi. Madaling magsalita, pero mahirap patunayan ang mga salitang yan hanggat wala pa kayo sa sitwasyon na iniisip nyo. Hindi ko kailangan ng pangako mo. Ang kailangan ko, panindigan mo kung ano man ang gagawin yung dalawa. Paninindigan ko siya. Mabuti kung ganun. Wala na akong sasabihin pa. Good luck sa inyong dalawa. Sandali lang. Sasabihin mo ba to sa mga magulang ni Belen? Hindi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikialam sa plano niyong dalawa. Tulad ng sinabi ko, hindi ako magiging sagabal sa inyo. Salamat. Ay nga pala, bago ko umalis may isang bagay pa pala akong hindi nasasabi sa'yo. Ano yun? Buntis si Belen. Ha? Ano? Tamang narinig mo, buntis siya. Kaya ikaw nang bahala kung anong gagawin mo sa kanya. Pati na rin sa magiging anak namin. Sige na, maiwan na kita. Ilang oras na natahimik sa kinakatayuan niya si Sol noong nalaman niya ang katotohanan. Para bang sinaksak siya sa dibdib dahil sa mga narinig niyang sinabi ni Frank sa kanya. Nasira ang tiwala niya kay Belen, ganun din ang paghahandang ginawa niya para sana sa buhay na pipiliin nilang dalawa. Lahat ng mga plano sana niya ay bigla na lamang gumuho. Doon mismo ay biglang umurong si Sol sa kanilang plano. Bigla siyang sinampal ng realidad. Hindi niya kaya ang gustong mangyari ni Belen. Totoo ang mga sinabi ni Frank, laking mayaman si Belen at hindi nito kakayaning mamuhay sa isang pamilyang hikahos. Kahit masakit ay mas pinili na lamang ni Sol na talikuran si Belen at iyon ang sakripisyong gagawin niya sa ngalan ng pag-ibig. Kinabukasan ay nakipagkita siya kay Belen para sabihin na hindi na siya sasama dito. Tinanong din niya kung totoo ba ang tungkol sa bata at umamin naman si Belen na nagdadalang tao nga siya. Masakit man para sa kalooban ni Sol ay nakipaghiwalay siya mismo kay Belen. Siguro nga ay hindi talaga sila para sa isa't isa at tadhana na mismo ang nagpasya. Nang sumunod na araw ay lumabas sa publiko ang balitang buntis si Belen. Natuloy ang pamamanhika ng pamilya ni Frank kina Belen at lumipas ang 3 buwan ay ikinasalang dalawa. Para bang nadurog ang puso ni Sol noon nang malaman niyang nasa ibang tao na ang babaeng pinakamamahal niya. Hanggang ngayon, para kay Sol, si Belen daw ang kanyang buwan na sinusubukan niyang sungkitin. Pero dahil sa tayog nito, kahit na anong gawin niya ay hindi niya ito maabot-abot. Nakapag-move on din naman kalaunan si Sol mula kay Belen at ito ay sa tulong ng dalagang itago na lang natin sa pangalang Luna. Pero sa pagkakataong ito, dito ko na muna tatapusin ang bahaging yon ng kwento ni Sol Papadudut. Maraming salamat at pinaunlakan ninyo ang sulat ko. Mabuhay po kayo at ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Estrella. Mga kabarangay, sabi nga nila, keep aiming for the moon dahil magmintis ka man ay tiyak na tatamaan mo pa rin ang mga bituin sa paligid nito. Hindi man mapunta sa atin ang bagay na hinahangad natin, tiyak na laging may back-up plan ng Diyos para sa atin. Kaya magtiwala lang tayo sa plano ng buhay dahil siguradong laging may kapalit ang mga bagay na hindi natin nakamit. Hanggang sa muli mga kapuso, ko po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.